Hello guys, good day. So, meron po ako uling i-share sa inyo na repair cellphone. Ang model po nito ay Realme C11 2021 model po. So, galing pa po ito ng Parañaque. Pinadala kahapon through Lalamove. So, tignan po natin kung anong problema. So ito guys, no, punit na po yung flex ng LCD. Tapos mapapansin po ninyo baluktot na po. So kwento ng may-ari po, nung una posibleng nadaganan po ito eh. Tuklap na po talaga to, humiwalay na po yung LCD. Tapos hinayaan na lang po nilang ganun hanggang sa nalaglag. Napunit po yung LCD. Kung in case po na mangyari sa inyo na bumaluktot po yung housing, i-reinforce nyo na po ng scotch tape sa ibabaw at saka sa ilalim. Nang sa ganun, hindi po basta-basta malalaglag kusa yung LCD. Kung wala pa po kayong budget sa pagpagawa gaya nito. Kasi kung naagapan po ito, pwede pa pong hindi masira yung LCD. Dahil pwede nyo naman po dalhin sa technician na kilala ninyo. Tapos, yung technician na po mismo gagawa ng paraan para dumiretso po ulit yung frame ng cellphone ninyo. So, sayang po yung pera dahil imbis na makakatipid, mas mapapamahal dahil papalitan pati LCD. So, yun guys. Gagawa ko ng tutorial para paano po magtuwid ng LCD. Maggagawa ko ng tutorial para makita ninyo kung ano po yung paraan na ginagawa ko para sa pagtuwid po ng frame ng cellphone. So yun lang guys. So ito na guys. Buksan natin para ang ginagawa ko guys, bago ako bumili ng LCD, hindi kasi ako nagpapadeliver madalas kasi ang ginagawa ko, ako mismo kumukuha, akong pumipick up kasi para maiwasan po na masayang yung perang pambili. Hindi po natin alam kasi kung ano po talaga ang naging problema nito. Pwedeng may nasira din po sa loob dahil sa pagka-hard drop. Dahil nga po nabengkong po ito. So ang gagawin ko, tatanggalin ko muna yung paghihiwa-hiwalayin ko muna para pagdating po dun sa supplier, ititest ko yung LCD bago ko babayaran. Kasi sayang nga po yung LCD kung may na-damage pa po ibang parts sa loob. So paglasin muna natin itong casing niya.
Pag magtatanggal kayo lagi guys ng back case nito, dito nyo po sisimulan lagi sa may SIM tray kasi ito po yung malambot na part. Pero ingat po, baka mapunit o maputol o mabasag. Ito po hindi pa po nabubuksan ng kahit sino dahil intact pa po yung sticker. Ito po silyado pa, tapos silyado pa. Doon naman sa mga gustong mag-aral o mag-start sa pagre-repair ng cellphone, kahit magsimula po kayo sa mga murang gamit, ang importante na gagamit. Tsaka na po kayo mag-upgrade pag may budget na po kayo. Magsimula lang po kayo sa pagpapalit ng LCD, palit ng charging pin, palit ng battery. Hanggang kalaunan po, matututunan nyo na rin po yung magpalit ng IC. So ganito guys ang pagdidiretso ng casing, no? Kailangan mong biglain, hindi mo pwedeng hilutin. Lagyan mo ng konting puwersa. Pero wag kang gagamit na matigas na bagay, pwedeng kamay, tapos paluin mo. Kita nyo guys, diretso na. Ayan guys, diretso na. Malambot lang naman kasi to guys. Pero hindi nyo makukuha sa pagganon. Kailangan yung biglain. Pero sa pagpalo, alalay lang. Ayan guys, pansin nyo po, lapat na. Kumpara nung dumating sa akin
Baluktot na baluktot po ito. Yan o. Yun lang guys ang pagtutuwid ng ng frame ng LCD. Pag nagkabit po pala kayo ng LCD guys, tanggalin nyo itong blue bago nyo ilagay ang LCD. Pero bago ko ikakabit to, bago ko ilagay sa frame, linisan muna natin yung dapat linisan. Gaya nito guys, oh. Yan. Makapal na dumi yan. So kailangan natin tanggalin yan. Ingatan po din ninyo na hindi nyo po mahawakan yung lens. Napakahirap pong linisin yan. Kailangan nyo po ng microscope para matanggal yung dumi. So pansinin nyo po ito. Kinalawang na din. Yan po. So isama na natin sa paglinis yan. Para matuwa naman si customer.
Pag naglilinis kayo guys, ingatan ninyo na hindi malagyan ng tubig o ng leaf fluid itong butas na to. Yan po yung microphone. So hindi po basta-basta ang paglilinis. Lahat po may kasamang pag-iingat. Kaya ito guys, oh. Papansin nyo po yung antena. Kinalawang na rin po. Ayan po. Yung kulay green na nakikita nyo po, kalawang po yan. Kung saan po nakakabit yung antena, linisin nyo rin po yun. So ngayon, try natin ilagay yung LCD para matest naman natin. Bago po natin i-final ng dikit. So, ito guys, good yung LCD. Gagawin natin, ididikit na po natin for final na po yan. So, yan po ang kagandahan pag may maayos po kayong supplier. Dahil sigurado po kayo sa quality ng product nila. So, ito guys, pa-final na natin. Kabit na natin yung LCD. Lagyan na natin ng pandikit.
So tanggalin muna na yung battery terminal. Tapos tanggalin natin lahat ng connection ng flex. Pero ingat pa rin po sa pagtatanggal ha, dahil napaka-sensitive po niyan. Huwag po basta-basta kayong magtatanggal ng hindi sigurado. Dahil minsan po humihiwalay po tong metal na to. Itong makintab na metal na yan, humihiwalay po yan. Ito po, tutorial po to para dun sa gustong mag DIY. Pero samahan nyo po ng ingat dahil baka lalong masira yung cellphone ninyo. Hindi po madali lahat. Nakikita nyo lang pong madali sa YouTube, pero hindi po madali. Gatapos po, tanggalin nyo po itong kulay blue na to. Huwag nyo pong kakalimutang tanggalin to. Tapos meron pa po yan dito sa ilalim. Ingat lang po talaga sa pag-angat ng flex, kasi madali po maputol, madali mapunit. Ito pong kulay blue dito, tanggalin nyo rin po yan kasi may pandikit po yan sa loob. After nyo pong tanggalin yan, ingatan nyo po na itupi itong flex papunta dito sa plate, pero dahan-dahan lang po, hindi po nakukuha sa mabilisan. Yan. So ganun lang po. Ready na po yan idikit. Ngayon dito naman po tayo sa frame. Nalagyan na po din natin to ng pandikit. Huwag niyo pong tatanggalin to. Parang foam po yan eh. Huwag niyo pong tatanggalin. Dahil lang po ang maglalagay ng ventilation galing sa LCD at dito sa metal frame. Siguraduhin nyo lang po nakasentro yung LCD. Yan. Bago nyo lagyan ng goma. Ilagay nyo po itong lumang LCD dito sa likod. Yan. Bago nyo ipitan ng goma. Para hindi lang po ma-damage yung board. Baka sumabit po kasi yung goma doon sa mga piyesa. So ito na guys. Pagkatapos ng mahigit isang oras, so pwede ko na itong baklasin. Ito siguradong tuyo-tuyo na LCD. Kaya ako naman po ginawa na naglagay ako ng lumang LCD sa likod. In case na magtatanggal po kayo ng goma, wala pong sasabit na flex o parts sa kabila. Kasi pag yan po sumabit, baka po may mga matatanggal na hinang o baka mapunit naman yung flex sa likod. Yan po ang dahilan kung bakit po ako naglalagay ng LCD kabilaan.
So okay na guys, good to go na po to sa may-ari. So sana po nag-enjoy kayo sa panonood. Sana rin may natutunan kayo sa simpleng tutorial ko. Sana po may apply nyo po sa sarili ninyo yung mga bagay na tinuro ko, kasi kayo lang din po makikinabang yan. So sa mga hindi pa po nakasubscribe, please subscribe, like, share, and hit the notification bell para updated po kayo sa mga i-upload ko pa pong mga videos. Maraming salamat po.